What's up mga ka-Milo? Ito po ang inyong dog trainer, Tristan Huertas. Ito po si Cloud, ang tinitrain natin dito sa Milo and Friends Dog Training School. Nakita nyo naman to, yung unang video natin, i-flash natin sa screen. Napakatapang po nitong asong to. Halos hindi ko mahawakan, hindi ko malagyan ng tali. At kapag nalagyan mo ng tali, talagang nagwawala at talagang nangagat. Ayan, mga ka-Milo. Kitang-kita nyo naman kung ano po yung behavior niya. Dito po, pinagtiyagaan ko talaga tong asong to para makuha ko yung tiwala. Ngayon, ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung paano ko napaamo at napapasunod na itong asong ito. Ang ginawa kong diskarte mga ka-Milo, gumagamit ako ng masarap na treats. Ito po yung dehydrated pork liver. Ito po yan. Kami mismo gumagawa nito guys. Actually, andito yung dehydrator namin. No? Ayan, dinidehydrate namin yung pork liver. Ito pong pork liver na to 100% natural. So, once na yung aso kumain sa palad mo na matapang, nakukuha natin yung tiwala niyan. Okay? Ito yung ginagamit kong Milo and Friends Magic Leash. Pag natanggal ko tong tali na to at lalagyan ko siya, kakagatin niya ako. Ngayon, ang laking bagay na dahil sa treats natin, mas napapasunod ko siya. Naging positive experience sa kanya yung Milo and Friends Magic Leash. Okay? Halika. Tingnan natin. Oh, andito pa yung mga order sa atin sa Shopee, oh. Ayan guys, ha. Thank you so much, ha. Okay? Punta natin. Dati kapag nandito sa gilid, guys, kukornerin ko na siya, lalagyan ko ng tali, kakagatin niya ako. So guys, ganito yung ginawa kong diskarte dito, guys, ha. Kuha ko ng treats, okay? Pumutol ako ng treats. Papaamoy ko sa kanya, leash. Leash. So, ang diskarte, ganyan, no? Halos parang pinapakain mo sa kanyang ganyan, leash. Alright, very good. Pag nalagyan ko siya ng training leash, wawala siya. Pag nilakad ko siya, nakaramdam ng onting tension dito sa training leash natin na Milo and Friends Magic Leash, nagwawala, gumugulong-gulong, tapos kinakagat niya ng kinakagat to. Naging diskarte ko sa kanya, gumagamit ako ng choker. Ang purpose nito, pag nailagay ko sa kanya, pag kinakagat niya, nagkakaroon ng self-correction. Hindi niya to makagat kasi nga bakal. Hanggang maalis sa kanya yung behavior na kagat ng sa tali at nagwawala. Okay, tanggalin na natin to. Tinuruan ko naman siya ng basic obedience. So, kung papansin nyo, lagi siyang nasa left side ko. Ito yung heel position. Kaya pag lumakad kami, pantay kami. Guys, mga ka-Milo ko ha, pag naglalakad kayo ng aso nyo, ugaliin ninyo na dapat laging pantay kayo pag naglalakad. Bakit? Kasi pag pantay kayo, proper yung walking nyo, hindi kayo kinakaladkad, ibig sabihin kayo nagiging leader dyan. Okay? Tapos tingnan nyo, automatic, kahit wala akong command, pag huminto ko, nagsisit na siya. So, andun talaga yung leadership. Okay? Tingnan nyo to guys. Sit. Sit. Sa down naman tayo guys ha. Down, stay. Ngayon guys, kapag napapadown mo yung aggressive dog, mas malaking bagay yan na nakukuha mo yung leadership. Tinatawag po natin yung submissive posture. Okay? Then, come. Ang laki talaga ng pagbabago niya. Ito po, yung tinatawag naming imprinting. Pag imprinting, kadalasan dito muna yan sa loob ng garahe natin, mga ka-Milo. Sanayin ko yung aso dito ng basic obedience ng proper walking. Kapag magaling na, nagagawa niya na araw-araw, sa labas naman kami nagtitrain. Kaya magtitrain tayo sa labas ng basic obedience. Dito naman guys, ipapakita ko sa inyo yung proper walking. Sa proper walking, dapat sabay lang kayo lumalakad. Kung makikita nyo akong nagje-jerk o bumabaltak, ibig sabihin kinukorek ko siya sa tamang posisyon ng aso. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang tamang paglalakad, hands down, shoulders up, chest out. Nakita nyo yung lakad natin. Ito ring asong to, mahilig to umamoy. Kasi nga, ano siya, intact siya. Ibig sabihin, hindi kapon. Usually, kapag ang aso hindi kapon, marami ang naaamoy. Lalo na pag nakaamoy ng ihi, hindi na siya mapakali. So, habang bata pa tong asong to, si Cloud, natuturuan na natin ang tamang behavior. Makikita nyo dito guys, may aso din, oh. Dito naman mga ka-Milo, ipapakita ko sa inyo yung basic obedience ni Cloud. Alam nyo ba mga ka-Milo, FYI din ha, kahit nasabihin natin yung aso natin trained sa loob ng bahay, pag nilabas mo yan, ibang ugali na. Okay? Kaya dapat sanayin nyo pa rin, itrain nyo pa rin sa labas. Kita nyo, may aso ha. Pakita natin yung basic obedience niya. Sit. Down. Stay. Stay ha. Stay, Cloud. Then, come. Come, Cloud. Yes!
Come. Makikita nyo, kalmado lang. Tapos yung kawag ng buntot ng aso, ganito lang. Ibig sabihin, masaya yung dog natin. At ang huling tinitrain ko kay Cloud is malagyan siya ng muzzle na hindi makulit at hindi mapalag. Ang ginagawa ko sa kanya, nilalagyan ko ng treat sa loob. Dinadahan-dahan ko guys ha. Kasi mga kamaylo, pag binigla nyo yung aso nyo, lagyan ng muzzle o busal katulad nito, magwawala lang yung aso. Ayan, makikita nyo kumakain na siya, no? Kumakain siya sa loob. Actually, natitrain ko talaga siya off-cam. Ayan. Ngayon, malaki kasi itong muzzle ko. Nakikita nyo naman sa mga viral videos natin ng training, sa malalaking aso ko talaga ginagamit tong Dogpool Alan. Shoutout sa iyo, Idol Sir, ha? Ganda talaga ng products mo. Ngayon, ang kailangan natin makita dito sa video to, guys, is pag nilagay natin yung muzzle, huminto lang siya kahit mga 3 to 5 seconds. Para pag lalagyan na natin ng lock, etong muzzle na to, magiging komportable siya. Okay? Come here, get up. Sit. Stay. Muzzle. Stay. No. One more. Stay. Very good. Yes. Isa pa. Stay. Stay lang. Ganyan ang mangyayari dyan, guys. Stay. Very good. Woohoo! Very good. May kiss pa, guys, no? Ayan mga kamaylo, sana marami kayo natutunan dito sa bidyong to mga kamaylo ko ha. Sa lahat po ng mga kamaylo natin na gusto po magpaturo, magpa-rehabilitate ng kanilang aso, limited slots lang po ako. Ako po kasi mismo nag-handle sa aso nyo, ako naglilinis, nagpapaligo at nagtuturo. At araw-araw, ako po yung nag-a-update sa inyo. Maraming salamat po. Again, this is Tristan Huertas of Milo and Friends.